Ana's point of view. Magkasamang pinuntahan namin ni Evan si Mr. Rico sa kulungan para bisitahin. Gustong subukan ulit ng binata na mapaamin ng lalaki kung sino ba talaga ang taong nagtatangka sa buhay niya. Sa pagkakatanda ko kasi, ay sinabi ni Mr. Rico sa akin habang bihag niya ako na hindi siya ang tunay na nasa likod ng pagtatangka sa buhay ng binata at ang tinutukoy niya na taong iyon ay tiyak ang nasa likuran ng lahat. Kung buhay lang sana ang peking Sylvia Villamor, ay maaari na namin siyang tanungin kung sinong nagpapapatay kay Evan. Tiyak na alam iyon ng babaeng yon. Kaso bigla na lamang natagpuan ng mga tao ang bangkay nito na palutang-lutang sa ilog. Languraw sa pinagbabawal na gamot ng babae at pagkalunod ang kinamatay nito. Walang nakakita kung paano ito namatay at napunta sa ilog ang katawan. Ngunit alam namin na sadyang pinatahimik ito para hindi nito maisiwalat ang lihim ng amo. Si Cassandra naman ay nagtungo na sa ibang bansa matapos itong ituro kay Evan ang kinaroroonan ng tiyahin ng binata. Nagtungo sa ibang bansa ang babae sa takot na baka balikan ito ng kanyang Tito Abner sa ginawa nitong pagtatraidor sa matanda. Kaya ang natitirang tao na maaaring mapagkunan ng impormasyon ay ang tanging si Mr. Rico na lamang. At kailangan namin siyang mapaamin bago pa man ito ang sunod na patahimikin ng taong yon na tinutukoy nito. Sana ay makipagtulungan sa atin si Mr. Rico para mahuli na ang taong nagtatangka sa buhay mo, Evan, para pare-pareho na tayong matahimik. Sabi ko sa kanya habang nakaupo sa tabi ng driver's seat. Siya kasi ang nagmaneho ngayon at hindi ako. Sana nga'y makipagtulungan na siya sa atin ngayon. Pero masyado kasi siyang matigas. Kahit anong pagpapahirap ang gawin ni Dwayne ay talagang hindi nito mapaamin ng taong yon. Ani Evan matapos humugot ng malalim na buntong hininga. Hay, gusto ko na nga rin matapos ang lahat ng to para mapakasalan na kita at maging asawa ko na. Nang sa ganun hindi ka na makakawala pa sa akin. Dugtong pa nito. Bahagya niya akong sinulyapan at nginitian. Mangyayari din yan, Evan. Sagot ko. Hinawakan ko ang isa niyang kamay na nakahawak sa manibela at bahagyang pinisil. Saka wala naman akong kawala sa iyo dahil hindi lang ang puso kang nakatali sa iyo, kundi ang aking pagkatao. Kaya wala kang dapat alalahanin na baka mawala pa ako sa iyo. Mahal na mahal kita, Ana. At kung may mayaring masama sa iyo, ay hindi ko na talaga kakayanin. Huwag mo na akong alalahanin. Sa pagkakataong ito ay mag-iingat na ako ng mabuti para hindi na nila ako maisahan ulit. Paninigurado ko sa kanya para hindi na siya mag-alala pa sa akin. Nahinto kami sa pag-uusap na makarating na kami sa City Jail kung saan inilipat ng kulungan si Mr. Rico. Sinamahan kami ng isang jail guard sa visiting area at saglit na iniwan para kuhanan si Mr. Rico. Hindi nagtagal ay bumalik din ang jail guard. Kasama na ang taong pakay namin na nakaposas ang mga kamay. Dumilim ang mukha nito nang makita kami ni Evan na siyang dalaw pala niya. Hindi ko maiwasan na magtaka kung bakit iika-ika maglakad si Mr. Rico. Huwag kang gagawa ng gulo kung ayaw mong mabartolina. Mariing babala ng jail guard kay Mr. Rico. Natahimik lamang, ngunit matalim na nakatingin sa amin, lalong-lalo na kay Evan. Pagkaalis ng guard ay naupo si Mr. Rico sa katapat na upuan namin. Anong ginagawa niyo rito? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa kakatanong sa akin? Kahit anong gawin ninyo, ay wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Mariing wika ni Mr. Rico matapos kaming ismiran. Bakit hindi ka nalang makipagtulungan sa amin at sabihin ko anong nalalaman mo? Para naman gumaan ang kaso mo, Tito Abner. Pangungumbinsi ni Evan sa dating politiko. Pinipilit nito magpakahinahon sa harap ng taong kinamumuhian nito. Biglang natawa ng malakas si Mr. Rico. Naani mo nanonood lang ng nakakatawang palabas. Ha ha ha. Ano ako? Bobo? Sa tingin mo'y makikipagtulungan ako sa'yo? Matapos mo akong balian ng paa? Manigas ka, Evan. Bagay lamang sa'yo yan. Ganti ko yan sa pananakit mo kay Ana. At pasalamat ka nga pinigilan pa ako ni Dwayne. Dahil kung hindi, ay matagal ka nang nakabaon sa lupa. Nagtatagi sa mga bagang na sagot ni Evan. Damang-dama ko ang pinipigilang galit ni Evan, kaya hinawakan ko ang isa niyang kamay at pinisil. Para iparating sa kanya na kumalma lang siya. Baka kasi hindi niya mapigilan ang sarili niya at kung ano pa ang magawa niya kay Mr. Rico. Sa tingin mo ba mananatili ka pang buhay dahil sa iyong nalalaman, Mr. Rico? Nakangiting tanong ko sa kanya, ngunit iyong klase ng ngiti na may naisip pakahulugan. Iyang impormasyon na tinatago mo
ang magiging metsa ng buhay mo. Sa tingin mo hahayaan kang mabuhay ng taong pinoprotektahan mo? Hindi, Mr. Rico. Hindi ka nga niya mailabas dito sa kulungan eh. Matutulad ka rin sa mga tauhan mo at sa babaeng pinagpanggap mong Sylvia Villamor. Matutulad ka rin sa kanila na pinapatay ng taong yon na tinutukoy mo para wala nang makapagtuturo pa sa kanya na utak ng pagpapapatay kay Evan. Kaya sige, sarilinin mo yung impormasyon mo. Baunin mo hanggang hukay ang mahalagang impormasyon na yan nang sa ganun ay maging masaya at malayang mamuhay ang taong yon habang ikaw ay naaagnas at inuud na sa ilalim ng lupa ang katawan. Mariing sabi ko sa kanya sa tonong nananakot. Bagamat may pananakot ang sinabi ko sa kanya, ay may halong katotohanan naman. Dahil natitiyak kong hindi magtatagal, ay mababalitaan na lang namin na pinatay ito sa loob ng kulungan. Pagkatapos kong sabihin ang mga salitang yon, ay hinawakan ko ang braso ni Evan at hinila patayo para umalis. Sandali! Pigil sa amin ni Mr. Rico. Hindi pa man kami nakakaalis. Lihim akong napangiti dahil gumana ang ginawa kong taktika. Ano ang ibig mong sabihin sa mga sinabi mo, Ana? Tanong niya sa akin. Halatado sa mukha niya ang takot at pagkabahala. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag sa'yo kung ano ang ibig kong sabihin, Mr. Rico. Matalino kang tao, kaya natitiyak ko na alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Seryoso ang sabi ko sa kanya. Hindi ka namin pipiliting sabihin sa amin ang iyong nalalaman at hindi ka na rin namin babalikan dito. Ang hihintayin na lang namin ay mabalitaan naming tinapos ka rito sa loob ng mga kakosa mo. Dagdag pananakot ko pa sa kanya. Tila lalo lamang itong nabalisa sa mga sinabi ko. Kaunting pananakot na lamang ay bibigay na ito. Kung sa labas ng kulungan ay malaya lamang si Mr. Rico, tapos sinabi ko sa kanya mga pananakot na yun, ay tiyak na hindi tatalabad sa kanya. Ngunit narito na siya sa loob ng kulungan. Walang kasama mga tauhan dahil lahat sila ay nagkandamatay sa loob ng kulungan at sa iba-ibang dahilan. Wala siyang taong mapagkakatiwalaan kundi ang sarili lamang niya. Kaya madali kong naipasok sa kanyang isip ang pananakot ng mga sinasabi ko. At isa pa, dahil sa sinabi kong masaya at malaya ang taong pinoprotektahan niya, samantalang ito ay nakakulong sa loob ng kulungan, ay natitiyak kong magkakaroon ito ng lihim na galit para sa taong yon. Bigyan niyo ako ng 3 araw para mag-isip. Pagkatapos ay bumalik kayo rito at sasabihin ko na sa inyo mga gusto ninyong malaman. Biglang saad ni Mr. Rico. Pagkatapos ay tumayo at walang paalam na iniwan kami. Nagkatingin na naman kami ni Evan sa isa't isa. Mamaya ay biglang gumuhit ang matagumpay ng ngiti sa aming labi. Ang galing mo, Ana. Paano mo naisip ang ganoong klaseng ideya para mapapayag natin siyang magsalita? Humahangang sabi ni Evan. Sinubukan ko lang naman sa kanya kung gagana ang ganoong klase ng pagpapaamin. Ilang linggo na siyang nakakulong dito at natitiyak ko na hindi maglalaan ng loob o oras ang taong pinoprotektahan niya para dalawin siya dito. Kaya tiyak na tinubuan na ito ng anxiety. At iyon ang ginamit ko sa kanya. Ginatungan ko lamang ang nararamdaman niya para mas lalo siyang mag-isip at mabalisa. Nakangiting sagot ko sa binata. Hindi siya umamin kahit anong pagpapahirap sa kanya ni Dwayne dahil bago pa lamang siya sa kulungan. Umaasa at nagtitiwala siya sa taong yon na tutulungan siyang mailabas sa kulungan kaya nagmamatigas siyang magsalita. Ngunit ngayon na magdadalawang buwan na siyang nakakulong at nakita nga niyang nangamatay na mga tauhan niyang nakakaalam ng identity ng taong yon, ay tiyak na nagkakaroon na siya ng pagdududa at pag-aalinlangan sa loob ng kanyang dibdib. Mahabang paliwanag ko sa kanya. The best talaga ang mahal ko. Nakangiting sabi ni Evan na may halong pambobola. Dahil dyan, ililibre kita ng dinner paglabas natin ngayon. Okay, umalis na tayo at nagugutom na ako. Nakangiting sagot ko sa kanya. Magaan ang dibdib ko na lumabas kami ng kulungan. Natitiyak ko na pagbalik namin ay sasabihin na ni Mr. Rico sa amin ang lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa taong mastermind sa pagtatangka ng buhay ni Evan. Sa tingin mo ay talagang sasabihin na sa atin ni Tito Abner ang impormasyon na nais nating malaman pagbalik natin sa kulungan? Tanong ni Evan habang nagmamaneho ito papunta sa isang restaurant kung saan kami kakain ng hapunan. Don't worry, Evan. Malakas ang kutob ko na sasabihin na niya sa atin ang totoo. Kumpiyansang sagot ko sa kanya. Sana nga, Ana. Sana nga. Makipagtulungan na ang hayop na yon para matapos ng problemang to.
para naman maasikaso na natin ang kasal. Umaasang saad ni Evan. Bakit? Nag-oo na ba ako sa proposal mo? Nakangiting biro ko sa kanya. Hindi pa ba sapat na ilang beses tayo nag-honeymoon bilang sagot sa aking proposal? Pilyo ang ngiting tanong niya sa akin. Pinamulahan ako ng mukha nang maalala ko ang may init na sandali na pinagsaluhan naming dalawa. Para kaming newlywed na ayaw makapaghiwalay ng araw na yon. At kinabukasan din ay nanatili pa rin siya sa bahay ko. Maghapon lang din kaming nagkulong sa kwarto ko. At tinuklas ang bawat bahagi ng aming mga katawan. Nahinto kami saglit sa pag-uusap nang makarating kami sa tapat ng restaurant kung saan kami magdi-dinner ni Evan. Sa gilid ng restaurant niya pinarada ang sasakyan niya para madali kaming makaalis. Magkahawak ang mga kamay na naglakad kami palapit sa restaurant. Eksaktong pagkapasok namin sa umiikot na pintuan ay siya namang paglabas ng taong hindi namin inaasahang makita. Si Mr. Carlo, na ama ni Cassandra. Agad na sumama ang tingin niya sa amin nang makita niya kami, lalong-lalo na kay Evan. Good evening, Tito Carlo. It's a coincidence to meet you here. Magalang nabati ni Evan sa senador nang magkatapat na kami sa may pintuan. Dala ng kagandahang asal ay binati pa rin ito ng binata kahit na tila patalim sa talas sa mga tingin ni Mr. Carlo. Nakasalubong ko ang lalaking dahilan kung bakit nasa malayo ang anak ko at kailangan ko pa siyang puntahan sa ibang bansa para lamang madalaw siya. Kaya anong kinaganda ng gabi ko, Evan? Matalas ang dila na wika nito sa binata. Mukhang walang balak si Evan na patulan ng kaharap na nakatatanda, kaya ako na lamang ang sumagot para sa kanya. Dapat pa nga ay magpasalamat ka kay Evan dahil hindi niya ipinakulong ang anak mo sa kabila ng ginawa niyang labag sa batas. Dahil kung pinakulong niya si Cassandra, ay tiyak na hindi sa ibang bansa mo siya dadalawin, kundi sa kulungan, or worst, sa sementeryo pa, dahil natitiyak kong hindi palalagpasin ni Mr. Wico ang ginawang pagtatraidor ng anak mo sa kanya. Matapang na sagot ko sa kanya. Sa sinabi kong iyon, ay biglang itinaas ng mga bodyguard nito ang kanilang mga armas at tinutok sa amin. Ngunit hindi kami gumawa ng paraan para ipakitang lalaban kami sa kanila dahil alam naming hanggang doon lamang ang pwede nilang gawin. Nasa isang public place kami at maraming nakatingin sa amin, kaya natitiyak ko na hindi gagawa ng hindi mabuti na tiyak na makakasira ng kanyang kandidatura. Lihim akong napatingin matapos nitong bigyan ng masama at nagbababalang tingin ang mga bodyguard nito. Pagkatapos ay sinanya sana ibaba ang kanilang mga armas. Nang muli kaming harapin ng politiko, ay hindi na madalas ang tingin sa amin at medyo may ngiti na ito sa mga labi. Ngiti na alam kong pilit na pilit lamang. Tama nga ang sinasabi nila tungkol sa iyo, Ana. Matapag kang talaga. At nakakabilibang yung katapangan na ipinapamalas. Sabi niya sa akin, matapos akong bigyan ng ngising nakakaloko. Tila may alam ito sa mga nangyari sa akin nitong nakalipas na buwan. At sino naman ang nagsabi sa iyo yan, Mr. Carlo? Isa sa mga tauhan mo? Buhay pa ba siya? O baka naman malapit na ring mabura sa mundo ang kanyang pangalan? Nanguhuling sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit biglang naisip ko na ito ang mastermind sa lahat ng mga pagtatangkang nangyari sa buhay ko. Siguro ay dahil anak nito si Cassandra at kaibigan naman ng babae si Mr. Wico, kaya hindi ko maiwasang pagdudahan siya. Dumilim ang mukha nito nang marinig ang sinabi ko. Ano ang ibig mo sabihin, Ana? Na may kinalaman ako sa nagtatangka sa buhay ni Evan? Hindi ba't ang ama niya ang nababalitang nasa likuran ng tangkang pagpatay sa kanyang anak? Kaya tila ako ang pinagdududahan mo. Galit na wika sa akin ito. Hindi ko naman sinabing ikaw ang nagpapapatay kay Evan. Saka baliw lamang maniniwala sa chismis na yun. Matapang pa rin ang sagot ko sa kanya. Tama na, Ana. Huwag na lamang natin silang pansinin dahil hindi naman sila ang sadya natin dito. Mahinang saway sa akin ni Evan. Don't spoil our night, sweetheart. Dagdag pa nito sa mahinang boses na tila ayaw iparinig ang kanyang sinabi. Ngunit narinig pa rin naman ito. Sa tingin ko ay tama ka, Evan. Baka mawalan pa ako ng ganang kumain. Nakangiting sagot ko sa binata at binigyan ko ng naiinis ng ngiti ang matanda. Akmang tatalikuran na namin sila, ngunit bigla akong may naalala. Siya nga pala, Mr. Carlo. Nakausap mo na ba ang kaibigan mong si Mr. Wico? Wala akong kaibigan na kriminal, kaya bakit ko siya dadalawin? Matilim ang mga mata na sagot niya sa akin. May sinabi ba siya na kung anong bagay? Ano naman ang bagay na sasabihin niya sa amin? At gayon na lamang pamumutla ng mukha mo, mister.
Nananakab na tanong ko sa kanya. Wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. Mariing wika nito bago nagmamadaling lumabas sa restaurant habang akay sa kamay ang isang magandang babae. Napailing na lamang ako sa biglang pag-iba ng usapan. Tila may iniiwasan siyang isang bagay na pag-usapan. Nang wala na ito at ang mga kasama niya, ay mariing pinisil ng kanyang mga kamay ang aking magkabilang pisngi. Tama si Tito Carlos sa pagsasabing ang tapang mo. Masyadong malakas ang loob mo para makipagsagutan sa kanya. Naiiling na komento ni Evan na hindi maiwasang matawa ng mahina nang makita niyang pikon na pikon ang anyo ni Mr. Carlo nang umalis. Matapang ang loob ko dahil nasa public place tayo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Ngunit mag-iingat ka sa kanya, Ana. Tila kakaiba siya ngayon. Malayo na siya sa mabait at masiyahin na Tito Carlo na aking kilala. Nakakatakot na siya ngayon. Mabala sa akin ni Evan habang nakalarawan sa mukha ang pag-aalala. Huwag kang mag-alala, Evan. Palagi ako mag-iingat. Nakangiting paninigurado ko sa kanya. Hindi ko na nabanggit sa kanya ang pag-iba ng itsura ni Mr. Carlo. Nang mabanggit ko ang pangalan ng kaibigan nitong nakakulong. Ewan ko ba kung napansin niyo ni Evan, ngunit bigla akong kinutuban sa kanya. At tutuklasin ko kung totoo ba ang nabubuong hinala ko tungkol kay Mr. Carlo. Magkasama kaming naliligo ni Evan sa swimming pool ng bahay ng araw na ito. Wala siyang lakad kaya niyaya niya ako mag-swimming. Para kaming mga bata na naghahabulan sa tubig at kapag naaabutan niya ako, ay pinarurusahan niya ako. At syempre, ano pa bang ibibigay niyang parusa sa akin kundi isang matamis na halik. Para mahalikan niya ako ay sinasadya ko magpaabot sa kanya, kaya tawa siya ng tawa dahil alam niyang sinasadya ko na maabutan niya ako. Nang mapagod kami sa paglangoy at paglalaro sa tubig, ay lumangoy kami papunta sa may hagdanan ng pulat na higa. Sana lagi tayong ganito, masaya at parang walang problema. Ani Evan habang magkayakap kami sa may hagdanan ng swimming pool. Alam mo ba na matagal ko nang gustong mangyari to? Ang maligo sa swimming pool ng kasama ka. Huwag kang mag-alala dahil hindi magtatagal ay mangyayari yan. Palagi na tayong magkasamang maliligo rito sa pool pagkatapos ng kinakaharap nating problemang to. Paninigurado ko sa kanya. Pagkatapos ay pilyang pinaglaro ko ang aking hintuturo sa gitna ng kanyang dibdib. At pinadaos-dos pababa at huminto sa kanyang tiyan na biglang lumalim. Oh, inaakit mo ako, Ana. Nandito tayo sa labas at anytime baka may makakita sa atin habang may ginagawang milagro. Wika ni Evan sa tila nahihirapang boses. At kailan mo pa inalala kung anong sasabihin ng ibang tao sa'yo? Baka nakalimutan mong kilala ka bilang certified playboy. Ang makakakita sa atin ay iisipin lamang na isa ako sa mga fling mo. Agad na pinutol ng maalab na halik ni Evan ang mga sasabihin ko. Ilang segundo rin tumagal ang halikan namin. Bago naghiwalay ang aming mga labi. Huwag mo na ulit sasabihin yan, Ana. Para sa akin, hindi ka lamang isang fling dahil ikaw ang aking forever. Ang aking forever na kailanman ay hindi ko gugustuhing mawala. Maramdaming pahayag ng binata sa kanyang nararamdaman. Pakiramdam ko ay lumobong bigla ang aking puso sa aking narinig. Kailanman ay hindi ko pagsasawa ang pakinggan ang mga salitang puno ng pagmamahal mula sa kanya. Napakasaya ng aking pakiramdam ng mga sandaling ito at nahiling ko na sana ay palagi na lamang kaming ganito. Mahal na mahal ko rin siya at masaya ako na hindi ako nagkamaling ibigay sa kanya ang aking pagmamahal. Mahal na mahal din kita, Evan, at hindi ako magsasawang sabihin sa iyo mga salitang yon. Puno ng pagmamahal na sagot ko sa kanya. Nakangiting hinila ako ni Evan sa batok para muling halikan. Ngunit bago pa man maglapat ang aming mga labi, ay narinig na namin ang boses ng katulong na si Kathy habang papalapit sa amin at tinatawag ang pangalan ng binata. Yes, what is it, Kathy? Usisa ni Evan nang makalapit na ang babae. Sir, may tumawag po galing sa City Jail. Warden daw po siya. Nais daw po kayong makausap ni Mr. Wico. Nakahanda na raw po siyang magsalita kaya pinapapunta niya kayo sa kulungan. ASAP daw. Pagbabalita ni Kathy sa amin. Halos magkasabay kaming napatayo ni Evan nang marinig namin ang binalita ni Kathy. Nakalarawan sa mukha namin ang magkahalong tuwa at excitement. Dumating na rin ang araw na pinakahihintay namin. Ang araw kung kailan ay sasabihin na ni Mr. Wico kung sino ba talaga ang mastermind sa pagtatangka sa buhay ni Evan. Sigurado kang galing sa City Jail ang tawag na natanggap mo? Paninigurado ni Evan. Opo, Sir Evan. Sigurado po ako.
Agarang sagot ni Kathy. Nagkatinginan kami ng binata. Pagkatapos ay bigla kami nagkaintindihan kahit na hindi naman kami nag-usap. Magkasabay kaming umahon sa swimming pool at dali-daling tumakbo papasok sa aming mga silid para magbihis. Mabilisan lamang kaming nagmanlaw pagkatapos ay nagbihis. Nauna lamang siyang lumabas at sumunod naman ako. Sana naman ay hindi magbago ang isip ni Mr. Wico at talagang sabihin na niya sa atin ang totoo. Umaasang sabi ko kay Evan habang nasa loob kami ng kotse niya at papunta sa city jail. Sana nga, Ana, para matapos na ang lahat ng ito at mahuli na natin kung sino man ang mastermind sa pagtatangga sa buhay ko. Sang-ayon naman ito. Mas diniyan pa nito ang pag-apak sa silinyador para mabilis ang aming makarating sa kulungan. Napapahampas na lamang ito kapag humihinto kami dahil sa traffic lights at kung minsan naman ay dahil naman sa traffic. Nang makarating kami sa city jail, ay nagmamadaling umibis kami ng sasakyan para pumasok na sa loob ng kulungan. Napakunot ang aming noo nang makita namin na tila nagkakagulo sa loob. Ano ang nangyayari? Tanong ko sa isang gwardyang dumaan sa amin na tarantang tumakbo. Bakit nagkakagulo sa loob? Huminto ang gwardya at nanlalaki ang mga matang sinagot ang aking tanong. Yung politiko na nakakulong dito ay biglang pinatamaan sa leeg habang siya'y nasa loob ng banyo at naliligo. Napaawang ang aming mga labis sa narinig. Isa lang pumasok sa aming isipan. Nais na rin itong patahimikan ng taong yon para hindi na ito makapagsalita. Gagawin talaga ng taong yon ng lahat para walang makapagturo sa kanya. So sobrang galit ni Evan ay ilang beses nitong sinuntok ang dingding. Mabilis ko naman siyang dinaluhan para pigilan. Walang mangyayari kahit pa ilang beses niyang suntukin ang pader. Hindi na may babalik pa ang buhay ni Mr. Wico. Nakapanghihinaya nga lang dahil namatay ito nang hindi man lang nasasabi sa amin kung sino ang taong pinoprotektahan niya. Ngunit siyang nagpapatay naman sa kanya ngayon. Hayop talaga ang taong yun. Wala siyang kaluluwa. Nagigigil na sigaw ni Evan. Tama na, Evan. Sinasaktan mo lamang ang sarili mo. Naunahan na tayo ng taong yun at wala na tayong magagawa pa. Kausap ko kay Evan habang pinipigilan ko ang kanyang mga kamay para huwag suntukin ulit ang dingding. Kahit man ako ay gusto ko ding magwala at manuntok. Ngunit kailangan kong kontrolin ang aking sarili. Dahil kailangan ni Evan ngayon ang taong magpapakalma sa kanya. Makakapagsinabayan ko siya ay pareho kaming makulong ng ilang araw dahil sa pagwawala. Maya-maya lamang ay inilabas na ang wala ng buhay na katawan ni Mr. Wico. Natatakpan ng puting kumot ang buong katawan nito habang nakasakay sa stretcher at inilalabas ng 4 na tao. Pinipigilan ni Evan ng 4 para tignan saglit ang politiko. Maputla na ang mukha nito. Halatang naubusan na ito ng dugo sa katawan. Malalim ang tama nito sa leeg na tila sinisigurado na hindi ito mabubuhay pa kahit dalhin sa ospital. Pagkatapos naming tignan saglit ang bangkay ni Mr. Wico, ay agad na itong inilabas ng 4 na lalaki papunta sa naghihintay na ambulansya. Ilang minuto rin kinalma ko ang damdamin ng binata, kasabay ng sarili kong damdamin. Nang kumalma na siya, ay saka pa lamang lumapit sa amin ang warden ng kulungan. Siguro ay nag-alangan itong lumapit sa amin kanina. Sa pag-aalalang siya ang sisihin at mapagbuntunan ng galit ni Evan. Mr. Villamor, may ipapakita ako sa inyo. Sumunod po kayo sa amin. Kausap sa amin ng warden. Nagkatinginan kami ni Evan bago walang salitang sumunod sa kanya. Sa banyo kung saan pinatay si Mr. Wico kami dinala ng warden. Nagkalat pa sa sahig ang pulang likido na umagos mula sa katawan ni Mr. Wico. Ngunit hindi sa mga pulang nakakalat na katuon ng pansin namin, kundi sa letrang nakasulat sa dingding ng banyo. Ginamit ni Mr. Wico ang dugo niya para maisulat ang 2 letra na tila inisyal na pangalan ng isang tao. CS. Mahinang basa ko sa 2 letra na halatadong hirap na isinulat sa dingding. Biglang gumana ang aking malikot na isipan. Sino bang malapit na tao o kaibigan ni Mr. Wico ang may inisyal na CS? Carlos Salvador. Mabilis sa sagot ng munting tinig na bigla na lamang pumasok sa aking isipan. Pakiramdam ko ay tila literal na may pintuan ng pag-asa ang biglang nagbukas sa dingding ng banyo kung saan nakasulat ang letters C at S na isinulat pa mula sa dugo ni Mr. Wico. Halatado sa pagkakasulat nito na pinilit lamang nitong maisulat ang 2 letrang yon para siguro bigyan ng clue ang mga pulis kung sino man ang nagpapatay sa kanya. Dahil sa clue na ito ay hindi maisasara agad ang kaso sa pagpatay sa politiko. At iisa lamang ang tao nagtataglay ang ganyang inisyal na pangalan na malapit kay Mr. Wico.
Siya ay walang iba, kundi si Mr. Carlos Salvador. Ngayon maaari na namin siyang imbestigahan, pagkat naiugnay na ang pangalan niya sa huli. CS. Mahinang sambit din ni Evan sa letrang nakasulat sa pader. Pagkatapos ay nilalaki ang mga matang biglang napatingin sa akin ng binata. Mukhang naisip din niya ang aking naiisip. Tumango ako para kumpirmahin sa kanya na pareho kami ng iniisip. Pero hindi sapat ang ebidensyang yan para sampahan natin siya ng kaso. Kailangan natin ng mas matibay na ebidensya laban sa kanya. Kausap ko kay Evan. Tama ka. Kailangan natin ng mas matibay pang ebidensya laban sa kanya. Lalo pat hindi siya basta-bastang tao lamang. Sangayon niya sa akin. Pinaglipat-lipat naman ang kasama naming warden ng kanyang paningin sa amin ng binata. Tila naguguluhan ito sa aming pinag-uusapan ni Evan. Natigil kami sa pag-uusap nang biglang may pumasok na lalaking tagapaglinis na nakasuot ng sombrero. May bitbit itong timba na may laman na tubig at floor mop. Akmang bubuhusan nito ang tubig ng letrang nakasulat sa dingding nang bigla ko siyang pinigilan. Sandali lang kuya, hindi mo pa pwedeng linisin yan. Saka mo nagalawin yan kapag tapos na mag-imbestiga mga investigador. Mariing saway ko sa kanya. Napatigil ang lalaki, ngunit nanatiling nakatalikod sa akin. Bigla akong kinutuban. Hindi normal ang reaksyon ng janitor. Dapat ay humarap siya sa akin at humingi ng pasensya. Iyon ang dapat na normal na reaksyon ng isang janitor kapag sinaway dahil muntikan na nitong mabura ang ebidensya o clue na nasa dingding. Dahil hindi tumitinag ang lalaki, kaya nilapitan ko siya at hinawakan sa braso para pihitin paharap sa akin. Eksaktong pagharap niya sa akin, isinalubong niya ako ng saksak na hawak niyang patalim, nakatago pala sa kanyang tagiliran. Mabuti na lamang at maliksi ako, kaya agad kong nailagan ng hawak niyang patalim. What the? Biglang sambat ni Evan na hindi inaasahan ang ginawa ng janitor. Iwanasiwas ng lalaki ang patalim na hawak niya, ngunit muli ko lamang itong nailagan. Nang muli niyang iwawasiwas ang kanyang patalim sa akin, ay nahuli ko na sa pagkakataong ito ang kanyang kamay. Malaksing binaliti ko ang kamay niya at dinala sa likuran nito. Tapos sunod na hinuli ko ang isa pa niyang kamay. Pagkatapos ay magkasunod na sinipa ko ang likuran ng kanyang dalawang tuhod, kaya bahagya itong napaluhod. Mas lalo ko pang diniina ng mga kamay niya sa kanyang likuran, kaya napasigaw ito at agad na nabitawan ng hawak na kutsilyo, na mabilis namang dinampot ni Evan. Patalikod na isinalya ko sa dingding ng lalaki, na hindi na nakuha pang makapanlaban. Lalo pa tinutukan na ito ng armas ng kasama naming warden. Ikaw ba ang pumatay kay Mr. Rico? Sinong nag-utos sa'yo para patayin siya? Galit at mariing tanong ko sa lalaki. Wala kayong makukuhang impormasyon sa akin. Matapang na sagot ng lalaki. Binigyan pa niya ako ng nangaasar ng ngisi. Ah, ganon? Kung baliin ko na lang ng tuluyan ng isa mong braso. Mas dininan ko pa ang pagkakabaliti sa kanyang kamay na nasa likuran niya. Kahit patayin niyo ako, ay wala pa rin kayong mahihita sa akin. Matapang pa rin na sigaw ng lalaki, kahit na nakalarawan sa mukha nito ang matinding sakit na nararamdaman. Kung ganoon ay wala ka naman palang silbi sa amin, kaya mas mabuti pang patahimikin ka na lang namin ng tuluyan. Galit na wika ni Evan, bago itinaas ang patalim na hawak niya. At walang sabi-sabing nalapitan ng lalaking nagpanggap na janitor, para ibaon sa ulo nito ang sariling patalim. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makitang seryoso ang mukha ni Evan at hindi lamang ito nananakot. Magsasalita na ako! Magsasalita na ako! Napasigaw na sabi ng lalaki at naipikit pa ang mga mata sa sobrang takot. At halos himatayin ito nang pagmulat ng mga mata ay nakita nitong nakatutok ang patalim sa dingding at ilang inches na lamang ang layo mula sa mga mata nito. Magsasalita na ako, pero wag sa lugar na to. May mga matang nakatingin sa atin ngayon. Napalunok pa na dugtong nito, sabay sulyap sa kasama naming warden. Bigla tuloy akong napatingin sa kanya. Ngunit hindi ko siya pinaghihinalaan dahil siyang tumutulong sa amin para bantayan si Mr. Rico at i-report sa amin ang lahat ng kanyang kinikilos dito sa kulungan. Kaya hindi ako naniniwalang isa ito sa mga kalaban namin. Oh, bakit ka nakatingin sa akin? Ako ba ang tinutukoy mo mga mata na nakatingin sa'yo? Nandidilat na wika ng warden. Hindi ikaw, kundi ibang tao. Mabilis na sagot ng lalaki. Mabuti naman kung ganon. Akala ko akong tinutukoy mo. Tiyak na makakatikim ka sa akin kung ako ang tinuro mo. Agad na wika ng warden, pagkatapos ay binalingan kami ni Evan. Ang mabuti pa'y dalhin nyo na sa presinto ang lalaking yan. Doon nyo na siya paaminin. At baka maraming mga matang nakatingin sa kanya dito. Binigyan niya ako ng isang posas
na mabilis kong nailagay sa kamay ng lalaking nananatili sa kanyang likuran. Kapag magsisinungaling ka sa amin, ay ipapapudol ko yung dila mo gamit ang patalim mo at huwag mong tangkain na tumakas dahil talagang tutuluyan ka namin. Banta ko sa kanya para hindi siya magtangkang tumakas. Napansin ko kasi na nagtapang-tapangan lamang ito at kunwari hindi takot mamatay. Ngunit dahil sa ginawa ni Evan kanina, ay naipagkanulo nito ang sarili. Pagkatapos kong tanguan ng warden, ay lumabas na kami ng banyo para umalis sa city jail. Dalawa kami ni Evan na magkahawak sa lalaki at napapagitnaan namin siya para hindi siya makatakas sakaling magtangka siyang tumakas. Eksaktong paglabas namin ng gate ng city jail, ay may biglang humintong motorsiklo sa harap namin na may isang angkas na lalaki. Biglang bumunot ng armas ang angkas, pagkatapos ay pinaputukan kami. Nagkanya-kanya kaming tago ni Evan, pareho kaming hindi tinamaan. Ngunit ang lalaking hawak namin ay malas na siyang sumalo ng lahat ng balang pinakawala ng lalaking angkas ng motor. Mukhang ito naman talaga ang target at hindi kami ni Evan. Siguro ay nahulaan ng kanilang boss na papalpak ang lalaking to na inutusan nilang patayin si Mr. Vico. At pagkatapos ay isunod kami ni Evan, kaya nagpadala ito ng backup. At para hindi ito makapagsalita at may siwalat ang pangalan ng boss nito, ay agad na itong ipinaligpit ng hayop at walang puso nitong boss. Ngayon ay wala na ulit kaming mapagkukunan ng impormasyon. Palagi na lamang kaming nauunahan ng taong yun. At ang tanging klong pinangahawakan na lang namin ay ang letrang isinulat ni Mr. Vico sa dingding ng banyo gamit ang kanyang dugo. Sino nga kaya ang mastermind